Ngayon, tatalakayin natin ang kontrobersyal na karera ni Ronald Bato de la Rosa, dating hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas at kasalukuyang senador. Kilala si de la Rosa sa kanyang papel sa brutal na digmaan laban sa droga ni Pangulong Duterte. Bagamat layunin niyang labanan ang krimen, ang kampanyang ito ay mariing kinondena dahil sa mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao. Malalim ang pagkakahati ng opinyon ng publiko, may mga naniniwala sa kanya bilang bayani, habang ang iba ay nakikita siyang simbolo ng karahasan ng Estado. Madalas na nagiging sanhi ng galit ang kanyang mga pahayag na nagpapakita ng hindi pagpapahalaga sa mga issue ng karapatang pantao. Ang polarizing na imahe na ito ay nagbigay daan sa mga kritiko na nagsasabing ang militaristikong diskarte ay hindi nakatuon sa mas malalalim na issue tulad ng kahirapan at edukasyon. Sa kabilang banda, nagsimula si De La Rosa ng mga reforma sa pulisya na nakatuon sa modernisasyon at pagsasanay. Bilang senador, sinuportahan niya ang iba't ibang batas na may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko na binibigyang diin ang pambansang seguridad at antiterorismo. Sa kabila ng mga kontrobersya, mayroon siyang malaking suporta mula sa mga tao na inuuna ang batas at kaayusan. Ang kanyang paglipat mula hepe ng pulisya patungong senador ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-navigate sa pampulitikang tanawin. Sa kabuuan, si Ronald de la Rosa ay sumasalamin sa mga komplikadong aspeto ng pagpapatupad ng batas at pamamahala sa Pilipinas, mga tagumpay na nababalutan. Ano ang opinyon mo tungkol sa kanyang legado? Ipaalam mo sa amin!